Hindi naman syempre ikaw yung head of agency, di ho ba? Well, it appears ang dating sa akin ay parang may ano siya, may issue siya sa National Grid Corporation of the Philippines. Ano bang issue ninyo ng DOE sa NGCP? Hindi daw nagbibigay ng timely reports? It's a mandatory under regulation kasi kung may mangyari right away i-report mo kasi report mo sa DOE, sa ERC kasi yung nagbabantay so far walang explanation ano yung nangyari dun sa pag down ng dalawang linya natin na 500 kV. Ang na-explain lang nila kung ilan yung down na generation companies. Kaya nga nag-down ang generation company kasi nawala yung grid natin. So, anyway, for now, I think ang concentration dapat natin is restore it back to where it was, no? So ano yung may babalita mo sa ating mga kababayan? May red at yellow alert pa rin ba today o wala na? Alam mo, Alvin, di ba, sa Luzon yan nangyari, no? Tapos yung red tsaka yellow na sa Luzon and Visayas, no? Tama. Medyo bakit hanggang doon. At dadaan pa yun ng Metro Manila pa nga yung linya, no? So, nag-aano siya ganun yung grid nag-domino siya So, dahil nawala yung ibang planta dahil na-cut off ng grid at ngayon pabalik ng pabalik. Pero ang epekto niya is up to Visayas kasi yung Visayas dependent din sa Luzon sa power. May sobra kasi yung Luzon normally So ngayon hindi na maka-export si Luzon sa Visayas. So kailangan talaga it will take time, Alvin, kasi di ko narinig yung update ng NGCP kasi hindi ko naabutan. Pero kailangan ang mga planta na down, it will take them time, hours or some even days to go back online. Hindi yun yung patay tapos i-on mo lang yung switch. Hindi, it takes hours to build them up. Hindi pwedeng biglain yan. Kaya siguro hindi pa ma-assure ng NGCP na everything stable. Kasi kailangan dami pa nating i-check, ibalik yung ibang planta. So, patience lang kasi pag binigla natin baka buong grid ang bumagsak Okay, so ano naman ang direktiba ng Department of Energy sa NGCP? Kasi bagamat private po yung ini-explain ko, Secretary, na NGCP po, hindi po yan gobyerno, private po yan. Pero hindi naman uobra na hindi papansinin ng DOE. The DOE should be on top of everything. Ano pong directive nyo sa NGCP? Tama ka, by law or by agreements, by regulation, in fact, NGCP should follow the directives of ERC and DOE. One of those directives is actually mag-report ka kung may incident. Mukhang yan pa lang hindi na nafa-follow So, we've been, gabi pa lang yun nangyari, we've been asking them to explain what happened to the Dasmariñas sa Tayabas 500 kV. Wala pa pong report ng NGCP. So, yes, hindi pa nasusunod ang directive ng DOE. And we've been demanding that, and actually to the point na si Chair Nino pa nga yung pumunta doon sa command center nila, umiikot ang mga tao namin sa field office to check individually sa kung anong response ng mga generation company. So it's something na sakit sa ulo ko rin yan, Alvin. So what are you going to do about it pag hindi sinusunod ang utos ng DOE? We right now ayoko lang na i-belabor yung issue na yan na kung anong maling ginawa nila, pero ang first things first is restoration muna. So lahat naman ng agencies pati field offices namin, and in fact NGCP also are working on getting everyone back online. So, it will take, hindi naman siguro masyadong matagal to kasi mula naman yesterday nag-umpisa ng pabalik pakonti-konti lang But I will refer this to ERC kasi ERC yung regulator nila. And I think they've started it na i-reprimand o kung ano man ang consequence yan. Because meron na silang obvious violation just
without reporting eh. Ngayon, tignan natin kung tama yung ginawa nila at anong nangyari, kung may kasalanan sila sa pag-down ng ating mga major natin ng mga linya. In the meantime, ano ang mensahe ng DOE sa lahat ng mga nakaranas o makararanas pa ng brownout kasi hindi pa nga tapos eh. Baka today meron ulit for the third straight day. Anong gusto niyo sabihin sa kanila? Alvin, ginagawa kasi niya ng ating mga co-op, including Meralco at NGCP. Pag manipis ang reserba, kasi ayaw mo kasi na makulangan ka. No? So, ina-anticipate na. So, ginagawa nila, manual load dropping sila. Binabawasan nila. Minsan, ma-experience pa yan yung may mga blackouts. Ano? Kasi para hindi po makulangan tayo. Kasi pag nakulangan, mas baka buon naman ang bumagsakan. No? So, fino-force yung pag-save ng electricity or power. No? On the other side, yun yung po ang appeal namin to our mga kababayan natin. Parang fuel din to eh. Paulit-ulit, wala nang pahinga yung Pilipino. Let's try to save on electricity. Kasi one of the causes din na biglaan din. Kasi biglang uminit, nag-on tayo ng aircon. Noong umpisa, nagsisave tayo. Biglaan tayo nag-aircon. Isa, dalawang aircon na. So, let's try to conserve energy para hindi naman masobrahan yung sistema natin at hindi rin umakyat yung presyo ng kuryente natin. Kasi the more we use, we have to use the more expensive power plant. So let's try to save, no? Let's try to turn off all the lights. Kung pwede man na hindi tayo magamit ng aircon kung wala namang tao or i-timer natin. So ano lang to, ambag lang to, tulungan tayo. Salamat po. Mabuhay po ang Department of Energy. Thank you, Sec. Mabuhay ka. Thank you, Alvin. Si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Teka muna, may commercial pa pala.